So, ang title nga ng pag-uusapan natin ngayong gabi ay Ang Diyos na Mapagmahal. Doon sa aklat ng Mateo, kabanatang 22, mga talatang 37 hanggang 38, ganito ang nakasulat. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. So anong layunin ng ating pag-aaralan ngayon? Ang una, maunawaan na ang Diyos ay mapagmahal. Ikalawa, pag-isipang mabuti ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa Diyos. Ikatlo, makapagpasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan. At ikaapat, mahalin ng Diyos ng buong puso. So marami actually ang nagtataka sa katotohanan na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha at nais po niyang abutin ang bawat isa upang maranasan ang kanyang pag-ibig. Upang mapagtibay po ang relasyong ito, nais po ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, lakas at isipan. Ito po ang natatanging paraan upang maging matibay ang atin pong relasyon sa Diyos at matupad ang pinakamalagang utos ni Jesus. So, una, paanong inilarawan ng Diyos ang kanyang damdamin sa kanyang mga nilikha? Basahin po natin ang nakasulat po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 145, Talatang 13. Ang inyong paghahari ay magpakailanman. Panginoon, tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. So ganito po ang paglalarawan ng Diyos ng kanyang damdamin sa atin na kanya pong nilikha. Ang ikalawa, ano ang natatangi sa pag-ibig ng Diyos? Sasagutin din po yan ng Aklat po ng Awit, chapter 100, verse 5. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan, hindi masusukat, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Here's another question. Paano may papakita ng tao na minamahal niya ang Diyos? Ang kasagutan pong ito ay kukunin po natin sa aklat po ng 1, chapter 14, verses 15 and 16. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Ito po yung isa nating memory verses, ano? Now, ikaapat po, ano ang inaasahan sa atin kung maingat nating susundin ang ipinag-uutos ng Diyos? Atin pong babasahin bilang kasagutan ang nakasulat naman po sa aklat ng Josue, chapter 22, verses 4 and 5. Pakinggan niyo pong mabuti. At ngayon, naangkinan ng mga kapatid niyong Israelita ang kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar niyo sa kabila ng ilog ng Hordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos, mamuhay kayo ayon sa kalooban niya, tuparin ang mga utos niya, maging matapat sa kanya, at paglingkuran niyo siya ng buong puso't kaluluwa. Now, dahil sa nais po ng Diyos na ang lahat ay magmahal sa kanya, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig nang isugo po niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Now, sa atin pong mundo na naguguluhan sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, ipinakita po ng Diyos ang larawan ng tunay na pag-ibig. Ang pagmamahal po sa atin ng Diyos ay magpawalang hanggan. Dapat po sana nating huwag kakalimutan yon. Doon po sa aklat ng Jeremias chapter 31 verse 3, nakasulat po, noong una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Bago pa man po likhain ng Diyos ang sanlibutan ay inibig na niya tayo. Minahal na tayo ng Diyos bago pa man tayo ipinanganak. At ang pag-ibig na yan ay magpawalang hanggan. Naway naiisip mo kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Nawa hindi mo siya pagdudahan. Tinatanggap po tayo ng Diyos maging sino man tayo. Yan po ang katotohanan. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung nakasulat po sa Aklat ng Awit, chapter 139, verses 13 to 16. Kilala niyo ako, dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina.
Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. And then sa verses 15 and 16, nakita nyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. You see, ang pag-ibig po ng Diyos ay walang hanggan. Ang kanyang habag ay sumasayo, kapatid, kaibigan, bawat araw. Ito po'y nagpapatuloy at hindi nagbabago. Inaabot ng kanyang pag-ibig ang bawat isa na ano paman ang kanyang itsura, ano paman ang kanyang pag-uugali o katayuan sa lipunan. Now ang tanong, naramdaman mo na bang tanggapin o mahalin ng iba? Of course, ano? Ano ang inyong naramdaman ngayong nalaman mo na ikaw ay tinanggap ng Diyos anuman ang iyong naging katayuan? Kasi sa mundo natin matatanggap lang tayo kapag nasa maganda tayong katayuan, maganda ang itsura natin. Pero kawawa naman yung hindi maayos ang katayuan sa buhay, ganun din naman yung kanilang itsura. Kakaunti talaga yung nakakapansin, lalo pa nga't umiibig po sa kanya. Kaya kapatid, tandaan nating mabuti ito, mahal tayo ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Doon sa aklat ng Roma chapter 5 verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ipinadama po ng Diyos kung gaano kanya kamahal nang inialay niya ang kanyang anak para sa iyo. Bagamat hindi ka karapat-dapat, ipinakita ng Diyos ang larawan ng tunay na pag-ibig sa kanyang sakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang mapatawad ka sa iyong kasalanan. Meron pong nagsabi ng ganito, maaari kang magbigay ng hindi nagmamahal, ngunit hindi ka maaaring magmahal ng hindi nagbibigay. Mahal tayo ng Diyos at nais niya pong maging bahagi tayo ng kanyang pamilya. Doon po sa aklat ng Efeso, chapter 1, verses 3 to 5, atin pong mababasa, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Ang kamatayan po ni Jesus ang nagbalik sa tamang katayuan natin sa harap ng Diyos. Nilayon niya na sa pamamagitan ni Jesus ay manumbalik ang buhay niya sa atin. Ang ibig po nitong sabihin ay muling naitama ang ating ugnayan sa Diyos. Dahil inalayo tayo ng kasalanan sa Diyos, si Jesus ang naging tulay upang makabalik tayo sa Diyos Ama. At dahil dito, meron na tayong karapatang tawaging anak ng Diyos at kabilang sa kanyang pamilya. Doon po sa aklat ng 1, chapter 1, verse 12, maliwanag pong nakasulat, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So ano sa tingin mo ang nararamdaman ng isang ulila sa tuwing siya ay nakakakita ng isang masayang pamilya? Ano naman kaya ang mararamdaman niya kung may isang pamilyang mag-aampon sa kanya? Ano naman ang iyong nararamdaman ngayong nalaman mong ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos? Ngayon ang tanong, paano nga ba mahalin ng Diyos? Atin pong basahin na nakasulat sa unang 1, chapter 5, verse 3. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang pag-ibig po ng Diyos ang siyang maghihikayat sa iyo upang siya ay iyong ibigin. Hindi mo man kayang tumbasan ang pag-ibig niya para sa iyo, kaya mo siyang ibigin ng iyong buong puso. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang pansamantalang kasiyahan o lukso ng damdamin sa kabutihang iyong tinanggap. Ito ay pagmamahal na may pagpapahalaga at pagtatapat sa Kanya. Tandaan natin itong mabuti.
ang pagmamahal sa Diyos ay pagsamba sa nag-iisang Diyos. Doon po sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 10, nakasulat po dito, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala niyo ako at magtiwala kayo sa akin at para maunawaan niyo na ako lamang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin at wala ring Diyos na susunod pa sa akin. At doon naman po sa aklat ng Exodo, chapter 20, verses 2 to 6, atin pong mababasa, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosa na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag niyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Diyos na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon na mga ng mga napopood sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. So kapatid, kaibigan, may papakita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos kapag inialay mo ang mga papuri at pasasalamat na nararapat lamang sa Kanya. Kung siya lamang ang iyong tanging pananampalatayanan at sasambahin, may papakita mo ang pagmamahal na inaasahan niya sa iyo. So ang tanong, sa paanong paraan mo ipinapakita ang iyong pagsamba sa nag-iisang Diyos? Now, ikalawa po, ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Doon po sa aklat ng 1:14-15, nakasulat po, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ang nagsasalita po rito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong si Jesus. At doon naman po sa aklat ng 1:14-21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang sabi ni Jesus ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Ang pagmamahal po sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa pagsasabing minamahal natin siya. Ito ay kailangan pong makita sa ating mga kinikilos at ginagawa. Ang sino man pong nagsasabing mahal niya ang Diyos ay dapat magpakita ng pagsunod sa kanyang mga utos na matatagpuan po sa Biblia. Ikatlo po, ang pagmamahal sa Diyos ay ang pag-aalay ng ating buhay sa Kanya. Atin pong basahin na nakasulat sa aklat po ng Filipos chapter 3 verses 7 to 8. Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, ang sabi ni Apostol Pablo. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At sa verse 8, at hindi lang yan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo. Grabe ang pag-aalay ni Apostol Pablo ng kanyang buhay sa Panginoon. So maipapakita mong mahal mo ang Diyos sa pagsuko ng iyong buhay sa Kanya. Total surrender. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat, maaari mong ipagkatiwala, of course, ang iyong buhay sa Kanya. Hindi mo na kailangang mamuhay para sa iyong sarili. Ang pangunahing layunin mo na sa buhay ay ang ibigin, kilalanin, parangalan, at paglingkuran ang Diyos. So ano ang mga humadlang sa iyo upang mahalin ng Diyos ng iyong buhay? Paano mo ito mapagtatagumpayan? Sana bago tayo matulog, yan po ang ating pakaisipin. Ano po? So paano po natin may sasabuhay ang ating mga natutunan sa gabi pong ito? Nawa, ang dalangin ko talaga, meron po tayong natutunan, ano? So narito po ang ilang mga praktikal na hakbang. Okay? Ang una po, pasalamatan natin ng Diyos. Maglaan tayo ng panahon upang sariwain ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat po sa Kanya. Dahil napakarami po niyan, hindi po natin mabibilang yan. Ang ikalawa po, tandaan natin mabuti ito pala. Kung tunay nating iniibig ang Diyos, hindi natin kailangang mag-alinlangan upang pasalamatan siya sa mga pagpapalang natatanggap natin sa Kanya. Now, ikalawa,
parangalan ang Diyos. Gawin mong pangunahing layunin sa buhay ang mabigyan siya ng kapurihan at karangalan sa iyong isip, salita, at gawa. Ang ikatlo po, pagtiwalaan ang Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay at kinabukasan. Meron siyang magandang plano para sa iyo. Ito ay mga planong mabuti, mga planong kalugod-lugod at ganap. Isuko mo sa Kanya ang iyong mga plano upang dalhin Kanya sa masagana at wastong pamumuhay. Tandaan mo itong mabuti. Wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Diyos. Maghanap ka ng kakilala na hindi pa lubusang nakakakilala sa Diyos. Siguradong marami yan. Nais ng Diyos na sila rin ay makaranas ng Kanyang pag-ibig, tulad ng pag-ibig niya sa iyo. Ibahagi mo sa kanila ang iyong natutunan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo na maranasan din nila ang pag-ibig ng Diyos. Nawa po meron tayong natutunan ano po sa atin pong ginawang pag-aaral na ito at ang dalangin ko nga po ay talagang maipamuhay natin. Praise God.